Paano kung malaman mo na yung kausap mo pala ay nasa ibang panahon? Anong gagawin mo? Ako si Ellie Montoya, 27 years old, isang architect sa taong 2025. Lumipat ako sa isang apartment sa Manila upang magsimula muli. Ngunit sa loob ng aking bagong tahanan, isang rotary phone ang nag-connect sa akin sa isang babae na hindi ko inaakala na bahagi pala ng aking kapalaran. Siya si Celeste Navarro, 25 years old, isang mamamahayag sa taong 1898 na matapang sa paghahanap ng katotohanan. 2 months na rin akong nakalipat dito. Mukha man luma, pero pwede naman pagtiyagaan. Sente naman na to para sa solo living na kagaya ko. Kung i-describe ko ay may isang malaking cabinet, higaan at study table para sa isang tao. Sa gilid nito ay may isang lumang rotary phone. Yung bilog na iniikot na sa telepono para makatawag ka. Medyo mahirap i-explain eh. Basta alam ko nakakita na kayo nun sa mga palabas. Hindi ko alam kung gumagana pa ba yun. Pero hindi na sumagi sa isip ko na gamitin yun. Kasi sino naman tatawagan ko dyan? Mamaya multo pa makausap ko. Hanggang sa isang gabi, alas 12 ng madaling araw, bigla itong tumunog. Napahawak ako sa cellphone ko sa pag-aakala na doon galing yung tunog. Pero nung chinek ko, wala namang tumatawag sa akin. Hinanap ko yung tunog at nung napalingon ako sa rotary phone, doon ko napagtanto na doon pala galing yung tunog. Ang bihira. Magana pala yun. Ano to? Sino naman sa panahon na to ang gumagamit pa ng rotary phone at tatawag ng 10 oras ng gabi? Hello? Sino to? Sino to? Ako dapat ang magtanong yan. Ikaw ang tumawag sa akin. Ha? Di ako tumawag. Ikaw ang nasa caller ID ko. Caller? Oo. Caller ID. Sa'yo nang galing ang tawag. Bigla na lang tumunog ang telepono ko rito. Napaka-formal mo naman magsalita. Lumang telepono. Landline ba yan? Oo, teleponong rotaryo to. Nagulat ako sa sinabi niya. Rotary phone? Sino pa mang gumagamit ng ganun ngayon? Wait. Rotary phone. Yan ba yung iniikot para pumili ng numero? Oo? Bakit parang gulat na gulat ka? Tagal na ng phone na yan ah. Gumagana pa ba yan? Ngayon ko lang nasubukan paganahin ito. Akala ko nga ay sira na. Pero biglang tumunog. Tapos ikaw ang nasa kabilang linya. Napatingin ako sa paligid ng apartment ko. Tahimik. Walang kahit anong kakaiba. Maliban sa tawag na to. Sumilip ako sa bintana. Buhay pa naman ako, no? Saan mo ba nakuha yung telephone na yan? Telephone? Ang sinasabi mo ba ay telepono? Oo, basta. Yung telepono mo o ano man tawag mo. Nandito na to sa gusali na tinitirahan ko. Gusali ng Santa Lucia sa Maynila. Ano? Bakit? May problema ba? Ulitin mo nga yung address na sinabi mo. Gusali ng Santa Lucia sa Maynila. Huwag mong sabihin sa akin nasa Unit 304 ka rin. Paano mo nalaman? Ha? Paano? Ako rin nasa Unit 304, Santa Lucia Apartments dito sa Maynila. Ba, napatingin ako sa paligid. Paano kami parehong nasa Unit 304 pero hindi namin nakikita ang isa't isa? Prank ba to? Baka nagkakamali ka lang. Imposible. 2 buwan na ako nakatira rito. Ako naman ay kakalipat ko lang nitong 1 linggo. E di, baka ikaw nga yung mali. Sandaling nawala sa linya yung babae. Nagtitripan ba ako nun? Sinilip ko at tama naman ang numero ng aking silid. Weird. Dapat alam ko kung may ibang nakatira sa unit na to. Scammer ka ba? Scam? Anong lingwahe ang sinasabi mo? Ha? Lingwa yung pinagsasabi mo. Baka naman nang paprank ka lang. Hindi ko alam ang iyong mga pinagsasabi. Napatahimik kami. Sa palagay ko, pareho naming alam na may mali. Pero di namin alam kung ano. Teka, ano muna pangalan mo? At bakit?
Bakit ko naman ibibigay ang aking pangalan? At paano natin malalaman kung sinong nasa maling apartment kung hindi mo sasabihin pangalan mo? Celeste ang aking pangalan. Celeste ano? Apelyido ba? Anong apelyido mo? Navarro. Celeste Navarro. Sige antayin mo ako saglit at tatanungin ko yung landlord ng lugar na to. Lord, bakit mo naman itatanong sa Diyos kung sino may mali rito? Basta, dyan ka na lang muna ha. Huwag mo muna ibababa yung telepono. Hinold ko muna ang aming call ni Celeste para katukin yung may-ari ng building kung may nakatira bang Celeste sa building namin. Magandang umaga po. Gusto ko lang po sana may tanong kung may nangungupahan po ba na Celeste Navarro dito? Sabi niya po bagong lipat lang daw po siya eh. Celeste? Wala naman ako kakalalang Celeste. Tsaka walang bagong lipat dito. Ikaw yung huling lumipat dito sa building natin. Sabi niya raw po kasi nasa Unit 304 daw po siya. Saan mo ba siya nakausap? Dun sa lumang rotary phone po na nakalagay sa kwarto ko. Rotary phone? Wala akong maalalang may nakalagay na ganun dun. Pero siguro naiwan niya ng mga huling gumamit ng unit mo. Ganun po ba? Sige po. Baka nagkamali lang po siya ng tinawagan. Sige, iyo. Huwag ka magpapapasok ng mga hindi mo kilala ha. Opo. Sige po. Salamat po. Weird naman nun. Baka siguro nang loloko lang o baka walang magawa yung babaeng yun. Uy, nandiyan ka pa? Oo, nandito pa ako. Bakit? Ang sabi ng may-ari ng building, wala naman daw bagong lipat ngayong buwan. Iba ba ang aking nakausap tungkol sa paglipat ko dito? wait nga. Sure ka bang nasa Unit 304 ka? Oo nga. Nandito ako ngayon, nakaupo sa upuan. At merong malaking bintana sa kanan. Kahoy naman yung sahig. Tapos may lumang mesa malapit sa pinto. Nung sinabi niya yun sa akin, tumayo yung mga balahibo ko. At habang kinakwento ko to sa inyo hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinasabi niya. Ganun din dito eh. Ha? Paano naman nangyari yun? Meron pa pala. May lumang orasan ba sa dingding mo? Yung bilog tapos kulay ginto ang kwadro. Meron. Nandito sa ibabaw ng aparador. Lalong lumakas yung kabog ng dibdib ko. Hindi ito coincidence. May nangyayari hindi namin maintindihan. Okay. Anong kulay ng pinto mo? Kulay kayo manggi. Medyo luma na rin yung pintura. Ganun din dito. Wait. May kalendaryo ka ba dyan? Meron naman. Bakit? Anong petsa dyan sa kalendaryo nyo? 27 ng Marso. I mean, taon. Anong taon kayo dyan? 1,878. Bakit? Sa inyo ba hindi 27 ng Marso? Baka nasa kabilang mundo ka. March 27 din sa akin. Oh, parehas lang naman pala eh. Oh, no. March 27, 2025. Dito sa lugar ko. Paano nangyari yun? Hello? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Uy! Nandiyan ka pa ba? Tumunog ang linya. Hudyat na namatay na ang tawag. Kaya napatingin ako sa hawak kong telephone. Minumulto ba ako? Saan nanggaling yung babaeng yun? Napaka-imposible naman na nasa ibang taon siya. Ano to? Palabas? Wow! Bida na ba ako? Scammer ata yun eh. Maaari mo bang ulitin ang iyong sinabi? Nandyan ka pa ba? Tinignan ko ang rotaryo na aking hawak at bahagya akong napapatulala. Saan nanggaling ang lalaki na yun? Kinuha ko ang aking kwaderno kung saan ko sinulat ang detalye ng lalaki. 20?
Ano nga uli yun? Sa aking tingin, ito'y lingwahe na Ingles. Isa ba siyang dayuhan? Kung kababayan ko siya ay, kay galing naman at nakapagsalita siya ng Ingles. Bagamat hindi pa ako maalam magsalita nito, ay kahit papaano nakakaintindi na rin naman ako. Dahil ang ibang ulat na aking binabasa at nakikita ay gamit ang lingwahe na ito. Hindi ko alam kung ano ang intensyon ng lalaki na iyon sa pagtawag at hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Kinaumagahan, nagising ako na nakaupo pa rin sa tapat ng rotary phone. Ni hindi man lang ako nakalipat sa higaan ko. Ni hindi ko nga alam kung nakatulog ba ako. Siguro kakaisip sa tawag na yun. Ewan ko. Guni-guni ko lang ata yun. Coffee? Mukhang puyat na puyat ka, pre, ah. Wala pa akong tulog, pre. Aba, yumayabang ka na, ah. Sino naman ang di nagpapatulog sa'yo? Yan ang sana all. Gago? Wala nga. Oh, ba't nalungkot ka? Sad boy ka? Hindi, gagi, pre. Kasi kagabi, di ko alam kung panaginip lang ba yun. Ano? Pabitin ka naman. Maya-maya darating na si boss. Di ba bagong lipat ako dun sa apartment dyan sa Santa Lucia? Meron kasing telephone dun, pre. Alam mo yung rotary, yung may bilog sa gitna? Oh, yung makaluma? Ano meron? Minulto ka? Gagi. Di ko nga alam kung multo ba o ano. May nakausap ako dun. Tapos sabi niya, galing siyang 1898. Weird, di ba? Binato niya ako ng ballpen. Buti na lang nasa loko tarantado to. Uy! Lakas ng tama mo! Seryoso nga, pre. Tagal din namin nag-usap nun. Uy! Maganda ba? Paano ko malalaman? Kita mong tawag nga, di ba? Baka naman scam. O prank. Pinagtitripan ka lang. Seryoso nga, pre. Baka nananaginip ka lang nun. Di, pre, parang totoo talaga eh. Pagising ko, nakaupo ako dun sa tapat ng telephone. Oh, baka nga pa naginip, pre. Pagod lang yan, pre. Baka nga. Pero parang totoong totoo eh. Kaya pala isipan pa rin sa akin yung nangyari kagabi. Paano kung totoong tao pala yun? Paano nangyari yun? Posible ba yun? Na makokonect ako sa ibang tao gamit yung telephone na yun? Kalokohan. Pagka-uwi ko ng apartment, napatingin ako sa rotary. Guni-guni ko lang yun. Kulang ka lang sa tulog. Pangalawang ring pa lang ay napadilat na ako. Legit ba talaga to? Sinagot ko ang tawag, pero walang nagsasalita. Hello? Wala akong pera. Wala kang may scam dito. Huwag mo akong istorbohin dahil natutulog yung tao. Lakas ng tama mo. Hating gabi na at oras ng pagtulog saka tumatawag. Sandali lang. Ako ulit to. Si Celeste. Tumunog din sa akin itong telepono. Hindi ako agad nakapagsalita dahil nagsalita ka kagad at mukhang galit ka. Ha? Celeste? Yung nakausap ko kagabi. Parang napaka-imposible naman magkausap ulit tayo. Salita ka nga ulit. Si Celeste ito.
Gagi. Totoo nga. Okay, sige. Sabihin natin na totoo ka at totoo tong tawag na to. Bakit ka nakakatawag? Hindi ko rin alam kung bakit at nagtataka rin ako kung paanong nangyari ito. Hindi ka ba manghihingi ng tulong? Tulong? Ukol saan? Okay. Ano nga ulit yung last na pinag-usapan natin? Totoo ba lahat ng sinabi mo? Na year 1898 dyan sa inyo? Oo. Sa katunayan nga, Marso 28, 1898 na. Lalim mo naman magsalita, di ko maintindihan. Saglit nga, hindi ko pa alam ang iyong pangalan. Ano nga ang iyong pangalan? Ako si Ellie. Ellie Montoya. At ang iyong edad ay? 27. Ikaw ba, Celeste? 25. Di naman pala nagkakalayo. Ano naman ang iyong pinagkakitaan? Isa akong arkitekto. Ikaw? Ako naman ay mamamahayag. Wow! Bigatin! Hindi isa ka sa mga journalist na pinaglalaban mo pala bansa natin dyan ngayon. Ha? Ay, wala. Pasensya ka na pala kanina. Nasigawan kita. Baka kasi scam ka eh. Pero teka. Sigurado ka ba hindi mo ako pinagtitripan o niloloko? Hindi kita niloloko. Maski ako ay gulat na gulat din at nagtataka kung totoo ba ito at paano ito nangyayari. Okay. Sabi mo eh. Kailan ang iyong kapanganakan? Abril 11, 1998. Sinearch ko pa yan dahil napakalalim ng Tagalog niya. Sa bagay, year 1898 eh. Ni magulang ko hindi pa buhay niyang panahon na yan. Ako naman ay Enero 11, 1878. Lolam na pala kita. Grabe, 125 years tanda mo sa akin. Ha? Hindi ko maintindihan ang iyong sinasabi, Ellie. Wala. Nagbibilang lang ako. Ganun ba? Sa ating... Namatay ulit yung call. Saglit akong nag-isip at naisip buksan ang laptop ko para mag-conduct ng research. Baka naman yung kaluluwa ni Celeste ang nanghihingi ng tulong. Kakaiba ng multo ngayon sa tawag na humihingi ng tulong. Nag-try ako mag-search ng Celeste Navarro. Pero walang lumalabas na result. Celeste Navarro. Meron man akong nahahanap, ay malamang di connected sa kanya. Kasi yung year ay malapit sa taon na 2025. Celeste Navarro. Wala. Celeste Navarro, journalist. Journalist, 1898. Celeste Navarro apartment. Santa Lucia apartment. Apartment in Santa Lucia during 1898. Ayun! May isang article na lumabas. Listahan ng mga sunog na nangyari sa bansa in the past years. Sunog sa Santa Lucia
noong 1898. Sunog? Kinlik at binasa ko ang article. A massive fire broke out in Santa Lucia Apartment, Manila on April 19, 1898, killing 4 people and leaving 6 others injured. While the exact cause of the fire was not determined, there is a speculation that it may have been intentional, as the intended target is resided in the building. Huh? Nagkaroon ng sunog dito sa apartment ko noong April 19, 1898. Paano nangyari yun? Hindi ako mapakali. Halos hindi ako nakatulog kagabi. Kaya napaaga ang pasok ko sa trabaho. Gusto ko na ulit sumapit ang hating gabi para makausap si Celeste at masabi sa kanya. Pero isang